Habang papalapit ang conclave, hindi maiiwasan na ang intriga laban sa ilang mga posibleng maging susunod na Santo Papa. Isa sa mga nahaharap sa kontrobersya ang mismong kababayan natin na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero mismong mga kaparokya niya dyan sa Pilipinas ang dumepensa para sa kanya. Magbabalita si Rainiel Pawid. Dito sa Imus Cathedral, nagserbisyo ng matagal si Luis Antonio Cardinal Tagle. 1997 na maging kura paroko siya rito. Kalaunay naging obispo noong 2001 hanggang 2011 bago naging Archbishop ng Maynila. Ngayon, isa si Tagle sa itinuturing na papabili o sinasabing matunog na posibleng maging sunod na Santo Papa. Ilang araw bago yan, tiyempong may ginagawang pilgrimage sa Imus Cathedral ang mga deboto mula sa St. Joseph Shrine ng Cubao. Isa sa mga nagsagawa ng misa si Father Victor Parlan, nakabilang sa inordinang deacon ni Cardinal Tagle noong 2012. Nung last year ko sa seminary, siya yung naging Archbishop of Manila pa noon, hindi pa siya cardinal. At kami yung kanyang unang batch na na-ordain bilang deacon sa San Carlos Seminary. So isa yon sa siguro milestone ng kanyang ng pagiging Archbishop of Manila. Ang isa pang pari na si Father Fortunato Dumlao aminadong bahagi ng kanilang pilgrimage ang pagkakaroon ng mapayapa at banal na conclave. Siyempre pinagdarasal natin ang yumaong Santo Papa, higit sa lahat yung nangyayari pong conclave at pati na rin po yung mga cardinal na nandoon para mas lalo silang ma-inspire para makapili po ng ating susunod na leader ng simbahan. Isa raw sa hinahangaan ng mga taong simbahan kay Tagle. Very practical, very grounded sa realities ng buhay natin. Tinaguri ang Asian Francis si Tagle dahil sa pagkakatulad sa pamumuhay ni Pope Francis na napakapayak at tuon sa simbahang Katolika. Base sa College of Cardinals report, dagdag pa sa Malapapa Francisco na katangian ni Tagle ang taglay nitong theological at historical training. Sa gitna ng nalalapit na conclave, naglabas ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ng pahayag ng kalungkutan at pakikiisa sa mga biktima ng sexual abuse, lalo mula sa mga miyembro ng clergy. Ayon sa CBCP, may na-draft na silang pastoral guidelines patungkol dito noong year 2000. Nakilahok rin umano si Tagle sa pagpapatupad ng guidelines na ito noong siya'y Imus Bishop hanggang Manila Archbishop. Kasunod ito ng mga aligasyong wala umanong ginawa si Tagle para aksyonan ang issue. Git naman ng CBCP mula nang ma-appoint si Tagle sa Roman Curia, hindi na niya sakop ang alinmang diocese sa bansa. Nakaatang na nila ang responsibilidad ng pagtugon sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng mga clergy sa diocesan bishops o religious superiors. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.